Hi! Welcome back sa channel ko. Ayan, shout out kay Isagani Mendoza 1994. Dalas-dalasan ko naman daw ang pag-upload ko. Maraming salamat po sa mga nagre-request na mag-upload ako ng mas madalas. Naku, sobrang na-appreciate ko po yan. Actually, tumamlay ang channel ko. Pero, nung binalikan ko siya, meron na akong 10,000 subscribers. Thank you po sa inyong lahat. Okay, bakit fried chicken ang pinapakita ko ngayon? Pause muna tayo sa sasakyan. Since gusto nyong dalas-dalasan ko ang pag-upload ko, o sige, hindi ako mag-gatekeep ng mga bagay na gusto ko, paborito ko, like mga pagkain na gusto ko, tulad nito, fried chicken na street food. Ito po ay sa may Mandaluyong. Malapit po siya doon sa may Kiyon Sondra. Actually, several times na po akong nakakain dito. One time na daanan namin to ni partner and sabi ko parang masarap yung fried chicken na yon kasi maraming pila. So, trinay namin. And today, na-timingan namin na wala pang masyadong pila kasi kaka-start pa lang nila. So, nagsa-start daw sila 3 p.m. ng hapon hanggang 2:00 ng madaling araw. So, ayun, sabi ko tara kain tayo kasi matagal na ako nagkikrave actually. Kaya lang malayo-layo sa amin to, Pasay kami. So, dinadayo pa namin tong fried chicken na to. Pangalan ng food cart ni ate is Yummy Fried Chicken. Makikita nyo to dito sa may malapit sa Kiyon Sondra. San Francisco Street, malapit lang po ito sa may ilog. So okay, nung nakipagtsikahan ako kay ate, ewan ko ba for some reason, hindi na i-record yung audio nung pag-uusap namin kasi medyo chinika-chika ko siya. Minsan kasi naiisip ko rin, parang magandang magnegosyo ng mga food cart, ano. So, nagchikahan kami ng konti. Sabi niya, she started with this daw 2016 and si ate ay taga-corporate dati. Dati siyang corporate worker and she decided to resign para mag-full-time na nga dito nung 2016. And sabi niya nga sa akin na hindi nga raw ganun kadali. Pero, ano na ngayon, 'di ba? 2024, andito pa siya. Hindi rin naman daw ganun kadali ang dinanas niya para lang nakatayo pa siya ngayong 2024 na. So, since 2016, di ba? Alam niyo po, masarap yung fried chicken ni ate. Pero, syempre, kung maselan kang tao, street food to, baka hindi to para sa'yo. Ako naman kasi, cowboy naman ako. At saka nakikita ko naman yung preparation niya. Ito na lang ha. Maselan ng slight ang tiyan ko. Alam ko pagka luma ang oil na ginagamit sa mga nabibiling fried chicken na ganito o kahit sa karinderya o restaurant. Isa sa mga senyales o sintomas na luma ang mantika na ginagamit sa fried chicken na nakakain natin sa mga restaurant or sa labas is pagka nagiging gassy kayo. Opo, yes po. Pagkatapos yung pong kumain, probably few hours after or after an hour, pag napansin yung jutot na kayo ng jutot. Pag very musical na kayo, ayun, luma po ang oil na yon. Pero dito sa Yummy Fried Chicken ni Miss Maya pangalan ng may-ari ay hindi po. Hindi ko siya na-experience. So, binabalik-balikan ko siya. So, hindi ko siya i-gatekeep sa inyo, no? I-share ko sa inyo pagka napadpad kayo dito sa parteng Mandaluyong, merong masarap na street fried chicken dito. Tama naman yung pangalan, Yummy Fried Chicken. Masarap talaga. Hindi siya ganun kaalat. Yung chicken, malalaki. Yung serving, tapos yung kanin, oh my goodness. Yun yung klase ng kanin na gusto ko, yung sinuserve nila. Yung sa Bicol lang tawag namin nun, marugi. Medyo malata ng konti. Yung parang moist ba, hindi siya yung buhaghag. So, mas gaganahan kang kumain. Lalo na pagka ganun yung kanin na gusto mo. Ako ganun yung kanin na gusto ko. So, talagang masarap para sa akin. Ganado ako na kumain dito sa street fried chicken ni Yummy. And then, yun nga, hindi siya ganun kaalat. Sakto lang yung pagkaluto nung chicken niya. And then yung gravy niya, hindi rin siya ganun kaalat. Basta sakto lang. Hindi sasakit yung lalamunan mo. Kasi di ba normally, pagka sobrang alat ng kinakain natin,
Masakit sa lalamunan yun. So, para dun sa mga tulad ko na umiinom na ng losartan, ganyan, o rosuvastatin, paminsan-minsan naman, pwede nyo pagbigyan nyo sarili nyo kumain ng ganito. Basta huwag nyo lang kakalimutan yung mga maintenance nyo. Wag lang palagi. Wag lang araw-araw. Pero kung bata-bata ka pa, pwede naman. Bakit hindi? Why not? So, pag nagawi po kayo rito, try nyo po to. Dito lang sa may San Francisco, sa may Mandaluyong malapit sa Kion Sondra. You won't get lost. So 3 p.m., nandito na po sila, nagtitinda na sila. Marami kayong mga kasabay na kumakain dito. Ayan, meron na ring juice. Mineral water naman ang gamit nila dyan. Meron silang soft drink. Nakita nyo naman siguro nung kumakain ako, ayun, nakakoke pa ako. So, ayun lang. Gusto kong i-promote ito kasi masarap talaga. At saka, di ka rin naman gagastos ng malaki. Wala pa yatang 100. Tapos may only rice din naman sila. Tapos bibigyan ka rin naman nila ng gloves para makakain ka ng kinakamay yung chicken. O di mo na kailangan pang magkubyertos o yung disposable na spoon and fork, pwede kang magkamay. May gloves silang pinoprovide. Tsaka kaya nga tayo naka-espresso, diba? Budget meal. O kaya hanap tayo ng mga mura lang. Pwede rin naman tayong kumain dun sa mga depuesto, ganyan-ganyan. Pero paminsan-minsan naghahanap talaga tayo ng, alam mo yun, yung sakto lang yung budget na mabubusog ka, di ganun kamahal. Tapos, okay naman. So, sa mga malapit sa area na to or mapadaan kayo dito, kung makita ninyo, try nyo po itong Yummy Fried Chicken ni Yummy Fried Chicken. Yun ang pangalan. So, thank you, Miss Maya. Pinaunlakan mo ko na i-vlog kita. Actually, sabi niya, first time lang daw na may mag-vlog sa kanya. And first time ko rin na magkaroon ng ganitong vlog tungkol sa street food, ano. Hindi ko naman talaga tuloy niya. Pero why not? Sabi nyo nga, dalas-dalasan ko yung pag-upload ko. Napupuntahan ko naman tong mga to dahil sa auto ko na Suzuki Espresso. So, sige, pwede ako mag-share sa inyo ng mga ganito para naman meron tayong entry, kumbaga, at meron kayong mapapanood. At kung meron kayong mga may sasuggest sa akin, comment nyo lang sa baba kung saan merong mga mura at masarap na kainan na pwede nating itry at pwede nating i-share sa lahat ng subscribers. Maraming salamat sa lahat ng subscribers. Kung nga pala 10,000 na po kayo. Wow, I cannot believe yung pag-vlog-vlog ko lang naman katuwaan dahil meron naman tayong day job. Marami akong gustong i-share sa inyo kasi may mga bagay din akong pinagkakabisihan talaga maliban sa trabaho ko, no? I am into feeding stray cats po lately and stray dogs, pero more on stray cats kasi medyo takot ako sa aso kasi nung bata pa ako may trauma ako sa mga aso, lagi akong hinahabol. So, pwede ko rin siyang ma-share po sa inyo. Pagka nag-feeding ako, it's also one thing na ginagawa ko po ngayon and papakita ko sa inyo kung ano yung mga dala-dala ko pag nag-feeding ako at strike anywhere ako basta meron akong makitang mga stray cats, meron lang akong pagkain lagi sa loob ng Suzuki Espresso ko. So, diba, partner ko pa rin si Suzuki Espresso. So, parang alam mo yun, marirealize mo lang that you can really do a lot of things when you have a car. Kahit anong klaseng auto pa yan, kahit tiny car pa yan or big car, kung gusto mo talagang gawin yung mga bagay na gusto mong gawin, bibigyan mo talaga yan ng oras. So, syempre, tapos na kaming kumain, busog na kami, so babay na po muna. Maraming salamat and thank you dahil sa inyo po ay nag-grow ang aking channel at maraming salamat sa mga naghahanap lagi ng mga bago kong uploads or mga bago kong vlog. Thank you so much from the bottom of my heart. So, yun po. Mami Bea, don't forget to like and subscribe. Kung may questions po kayo, meron po kayong masasuggest na pwede kong pasyalan, na pwede kong i-vlog na mga murang kainan, mga value for money, ayan, pwede akong mag-food crawl kung gusto po ninyo. Kung meron naman kayong questions tungkol sa Suzuki Espresso, i-comment nyo lang po. Meron akong mga i-address nga pala sa susunod na vlog ko kasi may mga nagme-message sa akin, lalong-lalo na patungkol sa mga pagpapa-PMS ng auto nila ng kanilang kape. So, ayun. Thank you for watching this vlog. Don't forget to like and subscribe. Bye!